I can't believe meron tayong mga kapatid sa Panginoon na very quick to judge, no? Sabi nila kasi, nag-judge daw po ako. Sabi niya gano'n. May nag-comment po rito, pray for them instead of judging them. Kasi meron po yata akong vlog, if I'm not mistaken, ito po yung tungkol dun sa mga present unbelievers ngayon. Yung binibigyan diin ko, sabi ko, sa rapture, maiiwan po yung mga hindi nagsalig ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinabi ko rin kasi sa vlog na yun na kaya sila hindi nagkakaroon ng interest sa Bible dahil masyado silang humaling sa mundong ito. Yun po ang sinabi ko. Tapos sabi ko, sila po ay mahilig magbar, mahilig sa parties. Totoo naman po yan, di po ba? Nasa Bible naman po yan na talagang magiging iba yung ugali. Binigyan din ko po roon majority. Hindi po ako nagbanggit ng pangalan, hindi ako nagbanggit ng tao. Sinabi ko po yung general. Sabi niya, pag-pray mo sila, hindi ro judge. Hindi ko po ginajudge yun. Sinabi ko lang po yung tiyak na kalagayan ng mundo ngayon. Yun po ang ginawa ko po doon sa video na yun. Wala akong hinusgahan doon. Okay? Para patunayan ko po sa inyo, ito po ang Biblia. Okay? Ang Bible po ang basihan ng lahat-lahat. Ito po ngayon ang nangyayari. Makinig po mabuti. Kasi pagdating po nung araw ng rapture, magugulat po ang mga taong yan what happened to us. Sabi nila September 23, 2025 mga rapture. Sana nga po totoo. Pero malay mo mas mapaaga pa. Wala po kasi nakababatid kasi ang rapture po, isa pong revelation kay San Pablo, kay Paul. Okay? Hindi po yan reveal sa mga Old Testament people. Ngayon yung no one knows the hour, ito po ay patungkol sa mga Hudyo. Patungkol sa kanyang second coming. Kausap niya mga Hudyo. Kaya nung sabihin niya yung idiom po yun eh. Nang sabihin niya, no one knows the hour, nauunawaan doon ng mga Hudya. Kaya yun po ay pang second coming na verse. Tandaan niyo ang Matthew 24 po, hindi po sa church yon. Yun po ay para po sa mga Hudyo. Okay? Kaya yung nagsasabi ng huhusga ako, ang sabi ko, maiiwan sila kasi humaling, yung mga tao po ngayon, nahuhumaling sa mundo. Wala akong pinangalanan at hindi po ako nang husga. There are so many people who quick to judge. Ako ang ginajudge. Na nag-judge. They're judging me that I am judging. Of course not. I'm not doing that. I'm not judging anyone. Sinasabi ko lang po, tingnan niyo po ito, halip po kayo. Tayo po ay magbasa ng Biblia. Inaanyayahan ko kayo. If you have your Bibles with you, open with me to 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 5. We have only 3 verses. 2 Corinthians, umuulan po kasi. 2 Corinthians chapter 4, may ngayong aso. TikTok po ito, hindi ko pwedeng i-post. 2 Corinthians chapter 4, verses 3 to 5. Let's read. Papabasa ko po sa inyo. Pabasa ng pasyong mahal. Joke. Okay? 2 Corinthians, ito po, chapter 4, verses 3 hanggang 5. Tingnan natin mabuti. But even, if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. Sino ang naging dahilan para mabulagan sila? Si Satanas. Yan po sabi ng Bible. Ayun po ang sinasabi ko. Nanghuhusga pa si Pablo dito? Definitely hindi. Tumutulong siya sa mga tao para makashape sila ng magandang karakter at magandang presentation sa mga hindi Kristiyano. Diba? Then sinabi niya rito, tignan niyo yung mga unbelievers, nabulag sila. O yun po ang ibig sabihin. Nanghuhusga ba si Pablo? Definitely hindi. Paul is the apostle of grace. Ganon din po ang ginagawa ko. Hindi po ako nanghuhusga. Again, I'm not judging. May comment po kasi, 2 days ago, hindi ko po nagawa ng vlog kahapon. Napaka-busy namin kahapon. Inabot kami ng gabi kahapon sa usapan. Wala pong nangyari. Ito, update lang. Wala pong nangyari. Ipo-pull out na namin yung transaction dun sa babaeng yun na niloko po kami. Pinoprolong niya yung parang niloloko po kami, feeling namin. Kaya Holy Spirit na rin po nag-ano sa amin na i-pull out. Okay, mabalik tayo sa topic natin. So,
ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang sagot sa lahat ng kahinaan ng tao. Most especially sa kasalanan. Ngayon, pag ang isang tao hindi nanampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mapapahamak siya eventually sa impyerno. Pero habang nandito po siya sa lupa, disaster din ang buhay niyan eh. Disaster din po ang buhay nila eh. Kasi hinahanap nila ang kaligayahan nila, hindi po sa Diyos. Definitely, they will not find their happiness in God. Hahanapin nila yan sa mundo. Kaya naligaw dito. Dahil binulag sila ni Satanas. Now, is Paul judging them? No, of course not. Am I judging them too? No, of course not. Hindi ko po ginagawa. Kaya maganda po, I will present it sa scripture. Sabi ko po kasi doon sa vlog, ay naalala ko na, sabi ko doon sa vlog, mahilig kasi silang puro kasiyahan, puro mundo na lang, parang ayaw na nila mayon, parang ayaw na nila mag-rapture, siya, blah, 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 diba, gano'n. Ipag-pray daw sila, gano'n. Ipag-pray, okay, no, maganda pong gawin doon, share them the good news. Share them the truth. Yun po ang maganda. Sapagkat ang tanging makakapagbigay po sa kanila ng solusyon ay ang gospel ni Jesus. Share them the good news. Kaya po may mga vlogs na ganito. Ipag-pray natin na maklik nila yung mga videos ng Daily Good Vibes at saka ng ibang channels na nangangaral ng grace. Dahil ang kasagutan na kay Jesus Christ po. Remember, dito po sa channel na ito, and I hope sa ibang channel din po, walang naitataas kundi si Jesus. Sapagkat if you're going to live someone else other than Jesus Christ, hey, hello, that's not a good channel for the Lord. Okay, you're just promoting yourself, just promoting something from it para ikaw ay makagain ng something. I don't know. Iba't iba ang motibo ng tao. But definitely, I'm not judging. Sinabi ko yung mga yung sa mga nakarang video. I'm not judging anyone. Hindi po ako mapanghusga kasi ayaw ko rin pong ginaganon po ako. Hindi po ba? So, yun po ang maganda po dito. So, binulag ni Satanas ang kanilang bulag na nga silang pinanganak eh. Tingnan mo. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Tingnan natin. Whose minds are the God of this age has blinded. Alam niyo po ba, sa ibang salin ng Bible, the minds of unbelievers. Binanggit doon. I think NIV, kung hindi ako nagkakamali. Sa, ito, NKJV to eh. Sa ano ng ano, sa salin po ng NIV, napakaganda. The minds of unbelievers are blinded by Satan. O, diniretso ng NIV. Blinded by Satan. Minds ng believers, hindi. Ng unbelievers. Very clear? Very clear. Okay? So, hindi po ako nang huhusga. Hindi ko po trabaho yan. Wala akong business. Sabi nga ng Bible, yung mga tao doon sa labas, huwag mong husgahan. Hindi ko inuhusgahan. Pero sinasabi ko po in general kung ano yung kanilang uri ng pamumuhay para at least magkaroon tayo ng clue kung paano sila babahaginan ng gospel. Okay, not to judge them, but at least alam natin yung kalagayan. Sabi ni Pablo, o dinaya sila ng Satanas, ng demonyo. Maliwanag, si Pablo ang nagsabi. Ginajudge ni Pablo, I don't think so. He's not judging them. He's just telling his audience, his readers, to know the truth about those unbelievers na ayaw maniwala. Ayaw pang maniwala during that time. I hope marami pong naniwala dito sa mga taong ito. Dahil pag namatay ang isang taong walang Kristo sa puso, mapapahamak po talaga. Walang kompromiso yan. Wala kang suhol na pwedeng ibigay sa Diyos. Pag hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo as Lord and Savior, hindi ka naniwala na sapat na yung sakripisyo niya sa Diyos, maiimpyerno ka talaga. No compromise. The gospel, the real gospel has no compromise. Let's tell them the truth. Tama na yung parang nagpapakyut tayo, no? Parang kunwari mabait. No. Maging matapang tayo. Sharing the good news. High time, magra-rapture na po kung sakaling totoo yung September 23. Hopefully. Sino bang may ayaw? If you're a true believer, sino bang may ayaw? Diba? Pero ako, meron din po akong side doon. Pero, halimbawa, hindi ka naniniwala September 23 rapture, mararapture ka pa rin kasi naglagak ka ng tiwala mo kay Jesus. Diba? Yun po maganda. Whatever time is the rapture, appointed time by the Lord Jesus Christ. Isa lang po masasabi natin, sabay-sabay natin sabihin, Maranatha, Lord Jesus. Again, Maranatha, Lord Jesus. Maranatha, Lord Jesus. Maranatha, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Dumating na po kayo, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Maranatha, Lord Jesus.